Bakit po? Parang totoo na. Tila bumalik ang alaala na halos ayaw niya nang balikan. Pero ngayon ay nasa harapan niya na ang babaeng kanyang kinakatakutan. Ngayon, maging si Mariwa sa isipan ko. Ang larawang to, siya na mismo yung nakita ko. Pugot ang ulo, laylayan leeg ng isa babae na nakita ng isang estudyante sa isang eskwelahan. Ating biswalin ngayon ang kartograpiko ng kababalaghan. Nandito tayo ngayon sa Sitio Ibayo. Pupunta tayo ng Sitio Ibayo para kausapin ng ating kaibigan na si Perdicap. Nakikita niyo yan? Para tayo nasa disyerto. Ito yung Conrack na tiyatawag nila. Samahan niyo ako mga kadibo kay Perdicap. Dito tayo ngayon sa Sitio Ibayo at pupuntahan natin ang ating kaibigan na si Perdicap. Kakausapin natin siya para malaman yung experience niya tungkol dun sa babaeng pugot ang ulo. Mamaya ay makakausap natin si Perdicap. Ito, ayan po yung kubo-kubuhan. Pahingahan ni Perdicap. Pupuntahan po natin yan. Ganda ng lugar dito sa Sitio Ibayo. Ayan. Tatawid po tayo ng sapa. Paano tayo tatawid? Hoy, saan ka pupunta? Ay! Ay! Tayo na narating mo, Perdicap. Pupunta ako sa pahingahan mo eh. Saan ba ang punta mo? Pupunta sana ako ng kubo ko eh, kaya lang daw makadaan oh. Ayun nga. Tinanggalan ng tulay yung sapa. Hindi eh. Sana doon, gusto ko magpahinga eh. Saan ka ba pupunta? Pupunta ako ng school pare, dahil boboto ako ngayon eh. Ayun yung ba yung school na na sinasabi mo na may nagpapakitang Oo. na pugutang ulo na babae? Oo, yan nga, doon nga. Gusto mo sumama? Kaya sama ako. O tara. Doon na lang natin pagkwentuhan kung ano yung nakita mo, no? Oo, punta lang tayo ng school. Sige, tara. Ayan po, punta po kami ng school, no? Na kung saan doon pumasok ng elementary si Perdicap. Ano na-experience nyo rito sa eskwela na to nung bata pa kayo? Well, ang experience ko rito, pero nakita kami, hindi lang ako, yung kaklase ko, lalo na ako, nakakita ako ng lagi naglalakad dito. Una, nakikita ko siyang naglalakad papunta doon. Pero hindi ako lumalapit, malayo ako. Tapos minsan nakikita ko doon, boom, sa sulok. Minsan dito ako, iihi ako papunta rito, doon pa lang, nakikita ko na siya, natatanong ko na siya yun. Kaya lang, hindi ako makalapit dahil natatakot ako. Hindi ko alam kung sino siya. Kaya ang ginagawa ko, pinipito na lang yung aking pili. School na ito, mula grade 1 hanggang grade 6 dito graduate. Itong lamesang to, dito kami gagayat ng panluto namin sa sopas, sa boto.
Naalala ko nung bumagsak yung lagayan ng mga rekado dito sa lugar na to. Dahil sa amin si Mrs. Adre, yung aming teacher. Wala naman kaming sinadya na para itapon. Bigla na lang bumagsak. Nung bumagsak siya, hindi naman nalaglag yung hindi naman nalaglag yung mga rekado. Parang tumihaya lang. Yung nagtuloy-tuloy kami ng paggayat. Tapos nung matapos na, dinala namin sa kantin yung mga niluluto. So, ano itsura nitong nakikita nyo na to? At bakit kayo natatakot? Hindi ako sigurado Pero nakita ko siya, isang babae na nakaabito, nakakulay itim na abito. Sabi nung caretaker dito, yung naglilinis ng lugar, meron daw silang laging nararamdaman dito na iba meron daw naglalakad. Tapos ang kinatatakot ko dito, yung kanyang ulo halos humiwalay sa kanyang leeg, halos kakapiraso na lang. Kaya nung makita ko siya, nung lumingon sa akin parang nakaganito na hiwala yung ganito. Nagtatakbo ako dahil sa takot. Talagang takot ako. Pero ewan ko lang o baka namamalikmata lang ako, pero nakita ko. So, ngayon nandito ka na. Ano ngayon ang nararamdaman mo sa lugar na ito? Katulad pa rin ba ng dati? Siguro naman, nando pa rin yung takot, pero hindi na siguro dahil siyempre may edad na tayo. Yun sa panahon pa ng bata pa ako. Pero sa ngayon, parang ang sarap i-experience uli Kaya lang, tapos na Huwag sana yung mga bata, dami raw nakikita, dami raw nagpaparamdam. Sa akin hindi ako tiyak. O guni-guni ko lang yung mga bagay na yan. Pero may isang bagay lang na nakita ko. Nakita ko siya ng personal. Kaya kinagabihan ay ginawan ko na ng cartography ko itong imahe ng babaeng pugot ang ulo na nakaabito. At habang ginagawa ko itong imahe ng babae ay nakakadama ko ng takot. Hindi ko maintindihan. Parang tumataas ang aking balahibo. Tinawagan ko na rin si Perdicap upang pumunta ng bahay. Dahil sa araw na ito, ipapakita ko sa kanya kung ano ang kanyang nakita. Perdicap, maraming salamat at pinaunlakan mo yung paanyaya ko. Okay, walang problema. Andito po yung cartography ko na nagawa natin ayon dun sa naikwento nyo kanina. Ganun ba? Patingin nga po. Napansin ko ang takot kay Perdicap. Kinakabahan siya habang binubuksan ng kwaderno. Nagkakaroon siya ng takot sa kanyang puso. At ito na nga. Bakit po? Parang totoo nga. Tila bumalik ang alaala na halos ayaw niya ng balikan. Pero ngayon ay nasa harapan niya na ang babaeng kanyang kinakatakutan. Ngayon, maging sumariwa sa isipan ko ang larawang to. Siya na mismo yung nakita ko sa eskwelahan kung saan ako nag-aaral.
aking napag-alaman na ito palang babaeng nakita ni Perdicap ay isa palang madre. Ang eskwelahan na kung saan nagpapakita itong madreng ito ay dati palang sementeryo. Doon daw sa sementeryong yun nakalibing ang mga magulang nitong madre. At tuwing isang linggo ay dumadalaw siya sa puntod ng kanyang mga magulang. Magiliw sa mga bata ang madre at kilala siya na matulungin sa mga tao. Taglay din ng madre ang anyo ng isang magandang babae at nakakahalina ang kanyang mga ngiti. Ito ay hindi makakalimutan ng mga tao. Subalit isang araw ay ginulat na lamang ng isang trahedya ang sementeryong ito mula sa tarangkahan kung saan naglilinis ang tagapangalaga ng hardin nitong sementeryo. Ay nagulat siya. Nakita niya ang isang babae na nakahandusay sa tarangkahan nitong sementeryo. Agad naman niya itong nakilala sapagkat ang suot ng babaeng ito ay abito. Isa siyang madre. Nung kanya itong titigan at lapitan, lalo siyang nanghilakpot nang makita ang kalunos-lunos na kalagayan nitong madre. Halos matanggal na ang kanyang ulo sa kanyang katawan. At hindi lang yun ang kanyang napansin, sapagkat ang mga dugo at ang patak nito ay kanyang tinuntun. At napag-alaman niya na ito ay nanggaling pa sa puntod ng kanyang mga magulang. Ang ibig sabihin ay nagawa pang tumakbo nitong madre sa salarin na kung saan ay iniligtas niya pa ang kanyang sarili. Subalit ang kanyang liig ay malaki na ang sugat at patuloy ang pagdurugo. Marahil mula sa tarangkahan ay nawalan na siya ng malay. Sa pagdaan ng panahon ay maraming nagbago. Ang dating sementeryo ay naging isang gusali ng mga mag-aaral. Isang eskwelahan. At doon ay nagpaparamdam itong madre na kapag nakikita ng mga estudyante ay halos matanggal na ang ulo sa kanyang katawan. Ang mga kababalaghan ay patuloy na nangyayari.
Ito marahil ang nakita ni Perdicap noong siya'y estudyante pa lamang sa eskwelahan. At marahil ang lamesang kanyang tinutukoy kung saan sila ay nagdagayat nagluluto ng sopas ay siyang puntod ng magulang nitong madre. Ang itinuturo niyang sulok marahil doon tumakbo itong madre upang iligtas ang kanyang sarili hanggang sa makarating siya sa tarangkahan ng sementeryo na ngayon ay isa na eskwelahan. Sa edad ni Perdicap na matanda na, ay sariwang-sariwa pa rin sa kanyang isipan ang lahat ng pangyayari, lalo na nang may tumapik sa kanilang niluluto. Marahil nagalit itong madre dahil ang mesang iyon ay puntod ng kanyang mga magulang at siya ang tumabik sa kanilang ginagawa. Nagpaparamdam siya ng galit sa lugar na ito. Ang tanong, doon lamang ba siya sa eskwelahan nagpaparamdam? Hindi kaya nagagawa niya rin pumunta kung saan. Kaya mga kadibuho, mag-iingat tayo sa ating mga paligid. Ang kartograpikong ito ang siyang makikita ngayon ni Perdicap. Kung ano ang nakita niya ay siya nyo ring nakikita. Ang itsurang ito eksakto na nakita niya nung siya'y estudyante pa. Sana'y naibigan ninyo ang ating paksa ngayon. Hanggang sa muli mga kadibuho, at tayo'y magsama muli at biswalin ang kartograpiko ng kababalaghan.